Matagal akong tinrato ni mama na parang katulong dahil kamukha ko ang tunay kong ama. Nang kalaunan ay iniwan niya sa akin ang malaking mana. Ngayon hinihingi ni mama ang parte niya kahit na pinahirapan niya ako ng sobra. Ako ay 20 taong gulang na babae na nakaranas ng pinakamalalang parusa dahil kamukha ko ang tunay kong ama. Ako ay bunga ng pagtataksil ni mama. Kasal si mama sa aking stepdad ng 0 taon at nagkaroon sila ng 3 anak na babae. Si Mandy, 26 taong gulang, si Sisi, 24 taong gulang, at ako, 21 taong gulang. Hindi alam ni stepdad na hindi niya ako anak. Habang lumalaki ako, lalo akong nagiging kamukha ng tunay kong ama kaya't nagduda si stepdad sa aking pagkatao. Ang mga kapatid kong babae ay kamukha ni mama kaya hindi niya pinagdudahan ang kanilang pagkatao. Pero nang lumaki ako na mukhang iba sa kanila, nagpadna-test si stepdad sa aming 3 at nalaman ang pagtataksil ni mama. Tanging ang panganay na anak na si Mandy lamang ang anak ni stepdad, ang iba ay hindi. Inamin ni mama na ang ama ng bawat isa sa amin ay iba't ibang lalaki. Nag-file ng diborsyo si stepdad at nagbigay lamang ng suporta kay Mandy. Para kay Sisi at sa akin, si mama ang kailangang magtrabaho ng husto. Walang kondisyon ang pagmamahal ni mama kay Mandy at Sisi dahil kamukha sila niya, ngunit ako ay kinamumuhian dahil sa paglabas ng katotohanan. Bata pa lang ako, hindi ko naiintindihan ang galit ni mama. Masaya siya at mapagmahal sa mga kapatid ko, ngunit sa akin ay lagi siyang galit at masungit. Walang masayang alaala sa akin, kasama si mama. Ang masakit na bahagi, hindi ko alam ang dahilan hanggat sa nalaman ko ito. Nang malaman ko ang dahilan, mas lalo akong nasaktan. Una, nagkaroon ako ng krisis sa pagkakakilanlan at pangalawa, nalaman ko ang dahilan ng galit ni mama sa akin. Ngunit wala na akong magagawa para baguhin ito. Hindi ko kayang magreklamo tungkol sa pagwawalang bahala ni mama sa akin dahil sinabi niya na tumanggi si tatay ni Sis at ang aking ama na akin kami. Pero kahit papaano, kamukha ni Sis si mama kaya hindi siya nasasaktan na alagaan siya. Ngunit ako ay kamukha ng tunay kong ama kaya kinamumuhian niya ako. Ginagawang baligtad ni mama at mga kapatid ko ang sitwasyon at sinisisi ako sa kanilang mga problema. Minamaliit nila ako, hindi lamang ni mama kundi pati na rin ng mga kapatid ko. Tinatawag ni Mindy ang sarili niyang lehitimong anak at tinatawag akong kung ano-anong pangalan at sinisisi ako sa pagkakahiwalay ng kanilang mga magulang. Pati si Sis ay pinagtatawanan ako na kamukha ko ang tunay kong ama at ako ang dahilan ng pagkakawatak ng pamilya. Sinabi niya na kung kamukha ko lang daw si mama, na iligtas sana kami mula sa pag-abandona ng aming ama na parabang nasa akin ang kontrol kung paano ako magmumukha. Bata pa lang ako, kinasusuklaman ko na ang sarili ko, ang aking asul na mga mata dahil kayo manggi ang mga mata nila mama, ang aking ilong, labi, at bawat bahagi ng aking pagkatao. Ang pagwawalang bahala ay nagpatuloy ng maraming taon. Bihira akong makakuha ng mga bagong damit. Lumaki akong suot ang mga damit ni Mandy at Sisi. Hindi ako binibili ni mama ng mga bagong laruan at hindi rin ako pinapayagang maglaro ng mga laruan ng aking mga kapatid. Ako ang walang bayad na katulong sa bahay. Ako ang nagdadala ng tubig at pagkain mula sa kusina, naghuhugas ng mga pinggan, naglalaban ng damit nila, at minsan ay tinutulugan pa ang kanilang kama. Ang tanging mabuting bagay na ginawa ni mama sa akin ay pinapasok niya ako sa paaralan. Isang pampublikong paaralan iyon pero kahit papaano, naipag-aral niya ako. Tumakas ako sa bahay noong 13 taong gulang ako, pero nahuli ako ng mga pulis at dinala ako pabalik sa bahay ni mama. Sinabi ko sa kanila na ayaw kong bumalik pero hindi sila nakinig. Umiyak si mama sa harapan nila at sinabi na isa siyang single mom na nag-aalaga ng 3 anak na babae at ako daw ay problemadong bata na naiinggit sa mga kapatid ko. Ibinigay ko ang lahat ng mga hirap na naranasan ko pero tinanong ako ng mga pulis kung pinahirapan ba ako ng pisikal at sinabi kong hindi. Tumigil sila sa pakikinig sa akin. Sinabi ni mama sa kanila na ako ay problemadong bata na naiinggit lang sa mga kapatid ko at wala nang iba. Hindi nila itinuring na krimen ang emosyonal na pagpapahirap. Pinalakpak nila ako sa likod at sinabihan akong maging mabuting bata. Umalis sila at pagkatapos noon, lalo pang nagalit si mama at mga kapatid ko dahil sinubukan kong i-report sila sa pulis. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kahirap ang buhay sa bahay. Naging hindi na matiis ang pananatili sa bahay, kaya nagtrabaho ako ng part-time sa mga kapitbahay, nag-alaga ng mga bata, nagputol ng mga damo, nagtrabaho sa mga video store at iba't ibang uri ng trabaho para makalayo sa pamilya kong nakakalason. Mas mabuti pa ang magtrabaho sa labas kaysa sa libreng trabaho sa bahay. Naging palaban na ako. Kumita ako ng pera at hindi na ako tumatanggap ng pang-aapi. Tumigil ako sa pagkain sa bahay at bumili ng sarili kong pagkain.
Naging mas maayos ang buhay ko dahil nagkaroon ako ng mga gamit na tulad ng sa aking mga kapatid at kung minsan ay bumili pa ako ng mas magagandang damit kaysa sa kanila. Lumambot ang puso ni Sis sa akin pero si Mindy ay nanatiling masama. Sinisira niya ang mga damit ko, binabasag ang makeup ko at tinatapon ang mga gamit ko dahil sa inggit. Wala akong magawa kundi tiisin ito. Gusto kong mag-ipon ng pera para makaalis ng bahay pero pinayuhan ako ng boss ko sa video store na tapusin ang high school para makakuha ng mas magandang trabaho. Sinabi niya na ang anak niya ay nagtatrabaho sa isang recruitment firm at matutulungan akong makakuha ng trabaho sa pagbebenta pagkatapos kong makapagtapos ng high school. Kaya pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Nang makatapos ako ng high school, nag-impake ako at umalis. Nakakuha ako ng trabaho sa sales at mula doon ay nagtrabaho ng husto para magkaroon ng disenteng pamumuhay. Gusto akong pabalikin ni Mama sa bahay. Pumunta siya sa trabaho ko ng ilang beses at hinihingi na bumalik ako sa kanila. Pero tumanggi ako. Hindi yon dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pera. Sinabi niya na sa halip na magbayad ng renta sa labas, magbayad na lang daw ako sa kanya at manatili sa kanila. Tinawanan ko siya. Ang manirahan doon ng libre ay isang bangungot na, ano pa kaya kung magbabayad pa ako? Gusto kong makilala ang tunay kong ama pero ayaw sabihin ni Mama ang tungkol sa kanya. Tinanong ko si Sis kung alam niya ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya na ayaw siyang makita ng kanyang ama kaya mas mabuting huwag na siyang kontakin. Iyon din ang sinabi ni Mama sa akin. Naging hinala ko na hindi ito totoo kaya patuloy akong nagpupumilit na sabihin niya ang tungkol sa aking ama. Ngunit napakasama ng babaeng ito at hindi nagbibigay sa kahit anong pressure. 2 taon na ang nakalipas, siya ay nalugi sa kanyang mortgage at kailangan ng pera agad. Lumapit siya sa akin para humiram ng pera. Sinabi ko na ibibigay ko lang ang pera kung sasabihin niya sa akin kung sino ang aking ama. Sinabi niya ang pangalan nito at wala nang iba pa. Humingi ako ng address, sinabi niya na ayaw akong makita ng ama ko kaya walang silbi ang makipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ko na hindi ko siya bibigyan ng pera hanggat hindi niya binibigay ang lahat ng detalye na kailangan ko. Ibinigay niya ang address nito na 30 oras ang layo sa pamamagitan ng kalsada. Kung magpapa-flight ako, kailangan ko ng 2 connecting flights. Nagsimula akong mag-ipon para sa flight at pagkatapos ay pumunta sa address na yon. Natagpuan kong mali ang address na ibinigay. Bumalik ako sa bahay at nagalit kay Mama. Sinabi ko na ire-report ko siya dahil hindi niya ibinibigay ang mga detalye ng aking ama. Sinabi niya na nagdadalawang isip siyang ibigay ang address dahil hindi alam ng pamilya ng aking ama ang tungkol sa akin at ang pagpunta ko roon ay makakasira sa buhay niya. Sinubukan niyang pagdudahan ako na gusto ko lang maging homewrecker. Pagkatapos ng maraming pag-aaway, sa pagkakataong ito ibinigay niya ang address ng opisina na 4 na oras ang layo pero patuloy niyang iginigiit na huwag akong pumunta dahil ayaw akong makita ng ama ko. Sinabi niya na bakit ko pa gagawin yon para lang ipahiya ang sarili ko. Hindi ako nakinig sa kanya at sumakay ng bus at pumunta sa opisina ng ama ko. Nang makilala ko siya, surreal ang pakiramdam. Hindi ko na kailangang magpakilala sa kanya. Nakita niya ako at sinabi, anak ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Iyon ang pinakamatamis na yakap na nakuha ko mula sa isang miyembro ng pamilya. Nalaman ko ang isang bagay na ikinagulat ko. Ang tunay kong ama ay nagbabayad ng suporta sa akin sa loob ng maraming taon. Sadyang binigyan ako ni Mama ng maling address para hindi ko malaman ang katotohanan. Pinakain niya kami ng kasinungalingan. Sinabi niya sa ama ko na galit ako sa kanya at ayaw ko siyang makilala. Totoo na hindi alam ng pamilya niya ang tungkol sa akin. Sinabi niya na kasal siya ng 40 taon at may 2 anak na lalaki. Mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niyang sirain ang lahat. Ginamit ito ni Mama para ma-blackmail siya para sa pera at kumuha ng suporta para sa akin. Sinabi niya na maaari kaming magkita-kita sa labas at susuportahan niya ako kung gusto ko ngunit ayaw niyang ipakita ang tungkol sa akin sa kanyang pamilya. Hindi maganda ang pakiramdam ko na ayaw niya akong tanggapin ng bukas palad kaya hindi na ako muling nagkita sa kanya. Ako ay disheartened. Nagpadala siya ng maraming email pagkatapos noon pero hindi ako sumagot. 6 na buwan ang nakalipas, dumating siya sa trabaho ko. Humingi siya ng tawad at sinabi na gusto niyang itama ang mga mali niya sa akin. Sinabi ko na hindi niya kailangang gawin ang anuman para sa akin, hindi ko na siya kailangan ngayon. Hindi na ako 13 taong gulang. Sinabi niya na pagkatapos niyang makilala ako, hindi na niya naramdaman ang pagtagong iyon at inamin ang lahat sa kanyang asawa at mga anak. Ang mga anak niya ay may asawa na at hindi nila iniintindi ito masyado. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nasa shock at sila ay naghahanap ng therapy magkasama.
Ibinigay niya sa akin ang dokumento ng isang mansyon. Sinabi niya na ito lang ang magagawa niya upang masaklaw ang kanyang mga pagkukulang. Tinanong ko siya kung alam ng pamilya niya ito. Sinabi niya na alam nila. Nabayaran na niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak at maayos na ang kanilang buhay. Nag-iwan din siya ng trust funds para sa kanila at isang bahay para sa kanilang ina. Binigyan niya ako ng mansyon para sa akin. Lubos akong na-overwhelm. Hindi ko alam na mayaman siya. Hindi ko nais ang kanyang pera kung hindi baka binlockmail ko siya at kumuha ng pera sa loob ng 2 taon tulad ng ginawa ni Mama sa loob ng 20 taon. Sinabi ko sa kanya kung gaano kahirap ang buhay ko dahil kamukha ko siya. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya alam na pinagdadaanan ko ang lahat ng iyon dahil pinakain siya ni Mama ng iba't ibang kwento. Sinabi niya na ibinibigay niya ang bahay para sa akin upang siguraduhin ang aking kinabukasan at nararapat niyang gawin ito bilang isang ama. Lubos akong na-overwhelm sa kanyang gesture. Hindi ko sinabi kahit kanino tungkol sa bahay. Sa huli, iniisip kong pumasok sa kolehiyo. Palagi kong gustong maging isang college graduate, ngunit malaking hadlang ang pera. Ngayon na may mansyon na ako, naisip kong ipalis ito at gamitin ang pera para sa kolehiyo. Kaya nalaman ni Mama na ibinigay sa akin ng tunay kong ama ang mansyon. Hinahabol niya ako ngayon at gusto niya ng parte sa property na yon. Ginagawang baligtad niya ang sitwasyon at sinasabing siya ang aking ina at nagkaroon siya ng diborsyo dahil sa akin, kaya kailangan kong ibigay ang parte niya. Nang tinanggihan ko, tinakot niya akong idemanda dahil may karapatan daw siya sa property ng tunay kong ama. Hindi ko alam ang mga batas at patakaran sa property at inheritance. Sa tingin ko hindi niya ito makukuha pero minsan ang batas ay nagiging kakaiba. Wala akong pera para kumuha ng abogado hanggang makuha ko ang pera sa lease. Kaya kung may alam kayo tungkol dito, pakiusap na tulungan ako. Salamat ng marami. Update 1. Sasabihin ko sa inyo, kakaiba talaga ang epekto ng pera. Salamat sa pagtulong. Akala ko ang Reddit ay para lang sa kasiyahan, ngunit may mga tunay na kamanghamanghang tao na tumutulong sa iba. Tulad ng sinabi niyo sa mga komento, hindi makakakuha si Mama ng parte sa bahay na ibinigay sa akin ng aking ama. Kaya noong muli siyang dumating at hinihingi ang parte, sinabihan ko siya na magdemanda siya kung gusto niya. Hindi niya magagawa kundi sumigaw. Sumigaw siya na parang nasugatang leon. Pagkatapos ng huling pag-aaway kay Mama, nagkaroon ng katahimikan ng matagal. Hindi ko sila kinakausap. Minsan ay nakikita ko si Sis na nagtatrabaho sa parehong lugar kung saan ako nagtatrabaho. Dahil sa pagkakapareha ng aking kapalaran, napilitan din si Sis na ipaalam kay Mama ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay isang Aleman na bumalik sa kanyang bansa. Dati siyang aming kapitbahay at nag-upa ng isang silid sa aming bahay. Estudyante siya noon at nabuntis si Mama. Nang malaman niyang buntis si Mama at manghihingi ng suporta, siya ay tumakas. Nakipag-ugnayan si Sis sa kanya sa pamamagitan ng email at inamin niyang lahat. Magkakontak na sila ngayon pero nalulungkot si Sis dahil wala siyang nakuha mula sa pagkakakilala sa kanyang ama. Iniisip ko tuloy kung gusto ba talaga niya ang kanyang ama o jackpot. Nag-hire ako ng isang ahensya para maghanap ng tenant sa aking mansyon. 6 na araw na ang nakalipas, may tumawag mula sa ahensya at sinabi na may mga babaeng nakatira sa bahay. Ako'y natakot. Sinabi nilang sila ang mga may-ari. Pinagtanggol nila ang bahay at pinaalis ang mga prospective tenants. Sinabi ng ahente na pinapadala niya ang ilang mga tenant sa nakalipas na buwan, ngunit lahat sila ay umiiwas pagkatapos bisitahin ang mansyon. Humingi ako ng larawan ng mga babae at sila ay walang iba kundi si Mama at Mindy. Dali-dali akong pumunta sa mansyon na 1 oras ang layo mula sa aking bahay. Sinimulan kong itapon ang kanilang mga gamit. Sinubukan nilang pigilan ako at nagsabi na magpapaliwanag sila. Sumigaw ako na hindi ko gustong makinig sa mga squatters. 2 laban sa 1. Isang napakatahimik na kapitbahayan yon, kaya't narinig ng mga kapitbahay ang kaguluhan at tumawag ng pulis. Hindi ko dala ang mga dokumento ng bahay, ngunit may kopya ang ahente, kaya ipinakita niya ito sa mga pulis. Pinaalis sila ng mga pulis, ngunit sinabi na maglagay ng security sa bahay. Tinanong ko kung pwede akong makakuha ng restraining order laban sa kanila. Sinabi ng mga pulis na hindi ito madali dahil wala pang record ng paglabag sina Mama at Mindy. Kinuha ng ama ko ang bagay sa kanyang kamay. Sinabi niya na mag-install siya ng mas maraming kamera sa buong bahay. Nag-iisa lamang ang naka-install. Sinabi niya na siya na ang maghahanap ng tenant para sa akin at hindi ko na kailangang harapin pa ito. Napakalaking ginhawa yon dahil wala akong alam sa pag-aayos ng tenant agreement.
Wala akong narinig mula sa mga squatter mula noon pero tingnan natin kung gaano katagal ito. Sigurado akong babalik sila. Mag-update ako kung may mangyari. Salamat sa pakikinig. Update 2. Hello lahat. Paumanhin sa hindi madalas na pag-update. Abala sa buhay kolehiyo o. Maraming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Diretso na tayo sa mga pangyayari. 2 linggo pagkatapos ng huling insidente, dumating ulit sina Mama at Mindy sa aking pintuan. Sa pagkakataong ito, mukhang miserable sila. Sabi nila wala silang tirahan. Nawalan si Mama ng trabaho at hindi nakabayad ng renta sa loob ng 2 buwan, kaya't pinutulan sila ng may-ari ng bahay. Sinabi nilang wala na silang mapuntahan, kaya't tumuloy sila sa mansyon. Matapos silang paalisin sa property na yon, nagpapalipat-lipat sila ng tuluyan, pero ngayon wala nang gustong magpatuloy sa kanila. Umiyak sila at nakiusap na hayaan ko silang manirahan sa mansyon ng 1 buwan hanggang sa makapag-ayos sila. Pagod na ako pagkatapos ng mahabang araw at hindi ko sila gustong harapin. Sinabi kong ang ama ko na ang nag-aasikaso ng property at wala na akong magagawa kaya hindi ko sila matutulungan. Pinakiusapan nila akong makipag-usap sa ama ko at payagan silang manatili. Pinipilit nila ako ng sobra kaya nawalan ako ng pasensya. Si Mama ay paulit-ulit na binabanggit ang mga ginawa niya para sa akin. Sinabi niya na pinalaki niya ako ng 18 taon kaya't dapat ko siyang tulungan. Sumigaw ako, pinalaki mo ako pero hindi bilang anak kundi bilang katulong. Hindi ako higit pa sa isang tagaluto para sa inyong 3. Nagawa mo ba akong bilhan ng bagong damit o anumang bagay? Lahat ng mayroon ako ay mga pinaglumaan ni Mindy o Sisi. Palagi akong nakakakuha ng tirang pagkain habang kayo ay kumakain ng sariwa. Kung may 3 hiwa ng kahit ano, kayong 3 ang kakain at ako'y kakain ng mga natirang salad o ketchup. Ako ang gumagawa ng halos lahat ng gawain sa bahay, ngunit hindi mo ako pinakitaan ng pagmamahal o pag-aalaga. Kahit may sakit ako, masama ka pa rin sa akin. Kapag lumala lang ang kondisyon ko, binibigyan mo ako ng mga over-the-counter na gamot. Minsan, nagkaroon ako ng allergy dahil doon na maaaring maging fatal. At maaari akong namatay dahil sa hindi na reseta na gamot pero wala kang pakialam sa akin. Ganito mo ako pinalaki. Ang nakakatawang bahagi, hindi ko naman kasalanan na kamukha ko ang ama ko. Kasalanan mo na nagtaksil ka sa asawa mo at nabuntis sa isang random na lalaki at ako ang nagdusa. Binuhos ko lahat ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Umiyak sila sa harap ko. Bumagsak ako at niyakap nila ako pero pinapalayo ko sila. Sinabi ko na lumayo sila dahil sila ang dahilan ng aking panghabang buhay na sakit. Nakatayo pa rin sila doon, iniisip na magpapalamig ako at papayag sa kanilang kahilingan pero sumigaw ako ng malakas, lumayas kayo. Ayokong makita ang mga mukha nyo. Umiiyak ako ng husto pagkatapos nilang umalis na nagkasakit ako. Kinabukasan, pumunta ako sa doktor, uminom ng gamot at nagpahinga ng ilang araw. Makalipas ang 2 hanggang 3 araw, nakakaramdam ako ng pagod at pagkabagot. Nagmaneho ako sa paligid ng bayan at nadaanan ko ang bahay ni Mama na nakalok at may mga gamit na nakakalat sa labas. Kaibigan ko ang isa sa mga kapitbahay, kaya tinawagan ko siya at tinanong kung anong nangyari. Sinabi niya na may kagagawan si Mama. Natulog siya sa may-ari ng bahay at nalaman ito ng asawa ng may-ari. Nilapitan siya ng asawa ng may-ari at hinila palabas ng bahay. Hindi nagbabayad si Mama ng renta ng higit sa 1 taon at ipinagpalit niya ito sa pagtulog kasama ang may-ari. Maliit lang ang bayan, alam ng lahat ang negosyo ng bawat isa. Nakakahiya itong sabihin dahil siya ang aking ina pero napakasama niyang tao. Sinumang magbabasa nito ay mag-iisip na kakaiba ito pero totoo lahat ito. Alam ko na mahirap paniwalaan para sa mga tao na may normal na magulang pero hindi lahat ay pinagpala ng normal na pamilya. May mga taong katulad namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ama ko na ang nag-aasikaso ng tenant para sa bahay. Ginamit ko ang pera para makapasok sa kolehiyo. Hindi ito isang magarbong kolehiyo pero ipinagmamalaki ko ang sarili ko na narating ko ito sa buhay. Samantala, sinubukan ni Mama na akitin ang tunay kong ama pero pinalayas siya at tinakot na ipapulis siya kapag nakita ulit sa mansyon. Hindi ko na narinig mula kay Mama mula ng huli kong paglabas ng galit. Minsan ay nag-text si Sis. Nalaman ko mula sa kanya na iniwan na rin ni Mindy si Mama pagkatapos magpakasal sa isang lalaking mula sa kabilang block. Biyudo siya na may 2 anak pero may malaking bahay at ilang mana na ari-arian. Siyempre, nakuha ni Mindy ang ugali ni Mama. Mabuti para sa kanila.